Mami Annex, sa sobrang tuwa at saya ko matapos kong makausap ang aking pamilya, bigla kong naulinigan ang pamilyar na boses na tinatawag ang pangalan ko. Letty! Letty! Hoy! Letty! Huh? Marieta? Who else can it be? Your one and only amiga! Huy, babaita ka talaga. Hindi ka talaga nagbabago, no? Ganun magyaw-yaw eh. Lahat ng tao dito sa palengke siguro nakilala na naman ako. Ang saya ko. Ang layo-layo pa, sinisigaw mo na yung pangalan ko. Huwag na Siguro ako abot na doon sa bahay ng Na-excited amo ko talaga yung ako. Huwag mo ako bunganga mo. Day! Ano ba? Kumusta ka na? Huy! Grabe ka! Kumusta ka? Grabe, pero nainis ako sa'yo, ha? Huwag mo na akong tawagin ganyan ulit. Ang daming tao nakakahiya. Ay, ano ka ba? Grabe siya. Na-excited lang ako at nakita sa wakas. Alam mo ba, Day, na noon pa, pag alis mo, oh my God, nasa isip na kita, inaalala na kita kung ano nang nangyari sa'yo. Kumusta ka na? Sa awa ng Diyos, Day, nagkaroon ako ng amo na mabait. Ikaw ang kumusta? Alam mo, Day, sa katunayan nga, kasi send ko lang ng first salary ko at nakatawag na rin ako sa atin. Ikaw, kumusta ka na? Ay, Day, first salary mo na? Aba, wala ka pang 6 na buwan, di ba? 5 months or 6 months kaltas ng salary natin? Ha? Paano nangyari yun? Ay naku, Day, nabiyayaan ako ng mabait na amo. Binayaran na niya ang agency ko at katunayan, binigay na nga niya sa akin ang buong sahod ko. At binigyan pa niya ako ng card para tumawag doon sa amin. Nakausap po na si nanay. Nakausap po na yung asawa ko at anak ko. Naku, Day, sobrang saya ko at nagpapasalamat ako sa Diyos na nagkaroon ako ng mabait na amo. Ay, buti ka pa. Yung amo ko, demonyo. Ay, nako. Sarap talaga ilagay sa drum at ipagulong-gulong. Yun, ganun talaga ang nais ko talagang gawin sa amo ko. Nako, nakakairita. Alam mo ba yung English nilang tigi-tigi lang? Tapos kinukorek pa yung English ko. Ay, Day! Talaga pag makahanap ako ng drum, ipagulong-gulong ko siya sa loob. Ay, speaking of amo, kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang balikan yung amo ko doon sa food court. Day, kita-kits na lang tayo sa susunod, ha? Sana magkita tayong muli. Ha, Day, ha? Sana, Day, magkita tayong muli. Wala pa kasi akong phone ngayon, eh. Pag-pray mo naman, Day, na magkaroon ako ng phone. Bigay na ng amo ko. Ay, naku, Day. Kunin mo yung number ko. Ay, sige, Day. Akin na. Mami Alex, matapos kong makuha ang number ni Marieta, agad akong pumunta sa food court kung saan naroon naghihintay ang aking amo. At agad ko siyang nakita at nilapitan. Hello, Mom. Lete, you already finished to call your family? You already send your money? You finished all? Yes, Mom. Okay, come, sit beside me. I'll give you money. You go order your food and eat your breakfast. Here is the money. Go buy your food. After buy your food, come back here. Eat your breakfast. Don't worry. Eat okay. You sit beside me, okay? Thank you so much, Ma'am. Mami Annex, nang matapos akong kumain ng breakfast, agad kaming bumalik ng amo ko sa kanyang sasakyan at dumiretso na kami sa bahay ng nanay ng amo ko na kung tawagin nila ay ama. Pinakilala niya ako sa matanda at sa dalawa niyang mga kapatid na walang asawa.
nakasama ni Ama sa loob ng bahay at maging ang Indonesian worker niyang mga ito ay ipinakilala din sa akin. Mami Annex, ang buong akala ko ay doon kami mismo makikitira sa bahay ni Ama. Pero doon pala kami sa kabilang unit, magkaharap lamang ang pintuan ng kanilang bahay. Agad akong pinag-umpisa ng amo ko na maglinis at magpintura. Araw-araw ako dinalhan ng pagkain ni Ama sa tuwing ako'y nagpipintura. Mabait ang pakikitungo ng pamilya ng amo ko sa akin. Sa paglipas ng 2 buwan, Mami Annex, natapos ko na rin ang pagpipintura at paglilinis ng bahay. At agad naman ding lumipat ng bahay ang mga amo ko. Simula sa araw ng aming paglipat, agad na kinausap ni Ama ang amo ko na doon ako matulog at pagkatapos kong magtrabaho sa bahay ng amo ko, ay doon na ako magtatambay sa bahay ni Ama. Kaya, ang ginawa ni Ama, Mami Annex, ay bumili siya ng mga gamit gaya ng gamit ng kanilang helper, kagaya ng bed, cabinet, at drawer. At buong puso po ako nagpapasalamat sa kanilang hospitality na ipinakita sa akin. Napakabait po nila, Mami Annex. Wala po akong masabi sa kanilang pakikitungo para sa akin. Lete, after you clean my house, you go Ama house. You take her Ama. Ama want you to hold her key room. Do not give the key to Siti. If you go Ama room and go out, lock the room, Ama, okay? Yes, ma'am. Okay, go Lete. Go Ama. Ama house. Ama waiting for you. Go. Mami Annex, naging kampante kami ni Ama at maging ang 2 kapatid ng amo kong babae ay mabait din sa akin. Nais lamang nila na tawagin ko sila sa kanilang pangalan na Hunggotse at Migotse. Mami Annex, nasa dugo na siguro nating mga Pilipino na hindi na tayo naghihintay pa na utusan, na hindi tayo makakita ng mga kalat na nakabalandra lamang at hayaan. Subalit, tayo mga Pilipino ay agad-agad nating ginagawa kahit hindi pa man tayo inuutusan. Kaya, nahulog tuloy, Mami Annex, na ang kanilang katulong sa kabilang bahay ay wala nang ginagawa dahil tapos ko nang ginawa ang mga trabaho niya bago pa man siya magising. Isang umaga, Mami Annex, habang naglilinis ako sa bahay ng amo ko, biglang lumabas ang amo ko sa kanyang silid. Letty? Letty? Yes, ma'am. Go Ama house. Take her bag inside her room and go to the park. Ama waiting for you there. Hurry up. Chop chop. Yes, ma'am. Mami Annex, sa aking pagmamadali, nakalimutan kong ilak ang pintuan ng silid ng matanda. Dahil sa aking pagmamadali, agad akong bumaba at dumiretso sa park kung saan nag-exercise si Ama at naghihintay sa akin. Tunghayan po natin ang 5th episode sa buhay na pinamagatang Ang Liham ng Nakaraan ni Letty. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone!